Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan ulit natin yung mga Malita Boys. Kasi kahapon nag-react na rin po si Congressman Sandro Marcos. Ito yung naging sabi ni House Majority Leader Sandro Marcos. We do not dignify the testimonies of those fake Marines. Actually, bodyguard na lang itawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Chi sa majority. Biglang siya may maleta, pati si Mary Grace Piato sa susunod na hearing, baka yan may maleta na din. So let's call a spade a spade. It's all BS. Post dito mga kababayan ni Atty. Carlo Ibanez. Basta kalaban may maleta. Basta kalaban po, may maleta. Galing po ito, yung mga intrigang ito. Parte ng destabilization. Iisang grupo man lang po. Pag nagpapaniwala ka sa kanila, tapos ka. Same group ang pinanggagalingan nito, mga kababayan. Tama ito. 18 Malita Boys. Bakit anya nandyan si GMA? Ito, pakinggan ninyo mga kababayan itong interview ni Alvin El Chico ng DCMM kay Montulfo. Kung ano ang grupo, mga kababayan nitong mga Maleta Boys, tapos yung mga personalities behind. Pakinggan po natin. Yung audio lang para hindi tayo makopyright. Ano sa palagay mo ang papel naman ni dating Congressman Mike Defensor? Napanood ko yung parte kasi ng presentation para si former Congressman Defensor ang nagakumpas eh. Yan o. Kami, baka siya yung nag-recruit. Ito naman, sa tingin ko naman, Si Montulfo kay in Mike interview. Defensor ay utos naman ito ni GMA. Oh. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil si GMA Sa kanya paniwala, sabi ni Montulfo in interview ni Alvin El Chico sa DCMM, ang nasa likod si GMA. Si GMA na advisor ni Sara. Sabi ko sa inyo, the same group po. At itong si tawag dito, si Mike Defensor, close associate, tao ni GMA itong si Mike Defensor. at saka si Sara ay Aliado. magkaibigan, magka-aliado. Tandaan mo nung panahon ni Pantaleon Alvarez na Speaker of the House, Oo, tama. pinatalsik ni Sara si Alvarez at pinalit ay si Gloria. Ayun, nakikita, you see the connection? Yeah. Ayun. Si Gloria din, kasama din dyan. Si Gloria Sabihin si... Macapagal Arroyo. para sa Kasama, iyo, sabi ni Montulfo, dito sa Malita Boys, kasama dito si Gloria, si GMA. At malamang siya mismo yung brain. Dito sa Malita Boys, of course, si Sara. Tell mo, si former Congressman Mike Defensor ay tao naman ni dating Pangulong Arroyo. Ito yung ambag naman niya. Oh, yes. Oh, hindi lang tao. Girlfriend pa nga yan ni GMA ng araw eh. Mario, malayo ba Ulitin natin. Congressman Mike Defensor ay tao naman ni dating Pangulong Arroyo. Ito yung ambag naman niya. Oh, yes. Oh, hindi lang tao. Girlfriend pa nga yan ni GMA. Chismoso niya itong siya, si Montulfo. Si si Jimmy, girlfriend ni Mike Defensor. Ng araw eh. Mario, malayo ba Totoo tayo? po yung sinasabi ko. Paano mo naman mga Tweety? Paano mo mga Tweety birds ko nung araw? Paano mo naman nalaman yun? Malay bilan niya tayo.
Sabi ni Alvin El Chico. Naging Marami. boyfriend, oh. Alam mo mga Tweety bird ko. Oo. Ano sa palagay mo ang Lang yan talaga. Girlfriend daw ni Mike Defensor. Anyway, mga kababayan, yun ang minarites ni, ni Mon Tulfo sa interview ng DCMM ni Alvin El Chico. So nakita na ninyo ang koneksyon dito sa mga kaguluhan. May kinalaman dito sa mga Maleta Boys. Parte po ng lumalabas destabilization po ito ay nasa likod si the little girl. You see? Mga close associates sila, mga kababayan, at public knowledge siya. Lumabas na yung mga kwento sa mainstream media mismo, mga kababayan. Ito siya. Report dito ng GMA News Online. Kailan ito, mga kababayan? Published in March 2022. 2026. The President's Man, Michael Defensor, GMA Superboy. Superboy ni GMA itong si Mike Defensor. Superboy. Ayan written by Rory Fajardo, GMA News TV. A 36 Presidential Chief of Staff, Michael Tan Defensor, is technically not part of the youth sector defined as those belonging to the age range 13 to 35. However, he has the penchant for being portrayed as the youngest ever in everything he does. Fresh out of college from the University of the Philippines in 1992, Defensor became the youngest councilor of Quezon City. Tao siya ni GMA, the President's Man. Sabi dyan, matanda na nga ako. He admits to GMA News TV and Jess when asked about his youthful image. Defensor ties with Mrs. Arroyo is said to have begun even before he became a public figure. As his family and the Arroyos were neighbors in the post-La Vista subdivision, magka-neighbor sila sa Quezon City. Superboy po siya ni GMA. Kaya tama itong kwento ni Montulfo. Ito, kailan ito? February 26, 2026. Ano sabi ng Palasyo Malacanang? Wonder Boy, Mike Defensor, is Ador Mawanay 2.0. Bata siya ni GMA, mga kababayan. Yuse Castor said, Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. The name Mawanay is known because of the alleged coercion for him to create a fabricated affidavit. Sabi ni Yose Castro, we have information that there was a person in GMA's administration whose role as an operator was simply to muddle the issues. If this person is involved in an issue, something is fishy, she said, not disclosing the name of the person. So nagets na ninyo? Political operator po itong si Mike Defensor. Kaya pag papaniwala pa kayo sa kanyang mga kwento, tapos ka na. At tao siya ni GMA, na barkada ni Sara. Ngayon, di ba ito mga Malita Boys, mga sabi dating mga bodyguards ni Saldico? O ngayon, natatanda ninyo, mga kababayan, yung hearing doon sa Senado ng grupo ni Alan Peter Cayetano with the Malita Boys. Biglang lumitaw doon si Atty. Rondain, abogado ni Saldico, pero hindi man nagsalita. Yan niya, Mr. Maravillas, ang connection. Magkakakilala sila kasi, mga kababayan. In-interview nga si Atty. Rondain kung uuwian niya si Saldico para magsalita. Hindi man anya. Pero kung siya magsasalita, hindi din. Basta't nandun siya, mga kababayan. Kasi magkakakilala sila with Mike Defensor. Kilala kasi, mga kababayan, bilang trusted House Counsel ni Mike Arroyo, itong si Atty. Rondain.
na abogado din ni Saldico. Di ba? Ayan report ng Daily Tribune. Who is Roy Rondain? Saldico's lawyer speaks out. Kailan ito? Published November 5 to 2025. So ano ang puntuan niya, Mr. Maravillas? Ang strategist po na nagpapatakbo ng ingay sa Malita Boys, si Mike Defensor. Itong mga Malita Boys, mga kababayan, dating mga tauhan ni Saldico. Si Saldico, ang abogado, si Atty. Rondain. Si Atty. Rondain, abogado din, House Counsel, trusted House Counsel ng mga Arroyo. So nagets na ninyo, connecting the dots kung sino-sino ang mga tao na magkakakilala na nasa likod nitong Zarzuela. Ayan ang punto natin, mga kababayan. You just connect the dots, then you will understand kung sino yung mga brains na nasa likod nito, mga kababayan ng Zarzuela. Yan ang punto natin. The same group na malinaw. Tama po, mga kababayan, kaya may punto si Montulfo. So kung ang nasa likod, mga kababayan, ng Malita Boys at taga-depensa ni Saldico ay parehong galamay ni The Little Girl, malinaw po na ang buong isyung ito, mga kababayan, ay hindi ito laban para sa hustisya. Ito ay malinaw na kontrolado, may pondo at planadong Zarzuela ng pamilyang Arroyo para sa sarili nilang interes at depensa para kay Sara Duterte. O di ba malinaw, mga kababayan, if you connect the dots? Malalim itong laro, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong nagpaparapaniwala. Pag nagpaparapaniwala kayo sa mga kwento nila, tapos kayo, puro ito drama to destabilize the Marcos administration and protect Sara. Ganun lang yon, mga kababayan. Ayan Matindi pala na niya, Mr. Maravillas. May kasamang chismis. Loko din itong si Montulfo. May kasamang Marites. O ngayon, ito yung latest ngayon sa impeachment ni Sara. Sabi ni Ping Lacson, sa magiging presiding officer ng BP Sara impeachment trial, dalawa ang pinagpipilian, Senator Kiko at Senator Chis. Yung una, si Chis Escudero. Kanya, Mr. Maravillas, kung ako sa inyo, mga senador, wag na si Chis. Unang-una si Chis, may problema din. Ang magpipreside siya, may problema din siya sa flood control scandal. Nabahiran yung kanyang pangalan. So hindi maganda na siya yung presiding officer. Mas maganda na si Kiko. Si Kiko Pangilinan ang mas na credible na maging presiding officer. Walang kaso. Di ba? Hindi sabit kasi yung kaso ni Sara, korupsyon. Pagkatapos yung presiding officer may issue din na korupsyon. Hindi maganda. So mas maganda si Kiko Pangilinan na lang ang gawin na presiding officer. Mas credible siya. Tama po, mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.